Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng bumubuo nitong iyong channel. Ako po si Joaquin, 38 taong gulang, single, pangalawa sa 4 na magkakapatid at tubong Pampanga. Kung itatanong niyo po kung bakit single pa rin ako, paano ba naman Boss Carl? Maagang namatay ang panganay kong kuya at sa amin iniwan ng nanay ang 3 nilang anak. Maliban tuloy sa mga magulang ko, ay meron pa akong 3 pamangkin na itinataguyod. Kaya hindi ko alam kung may babaeng tatanggap sa lalaking wala nang ang naipundar, wala pang ipon. Isama na rin sa dahilan ang trauma ko dito sa karanasang aking ibabahagi sa inyo. Ayun, pasensya na at nabanggit ko pa ang mga bagay na iyon. Matagal nyo na po akong tagapakinig. Matagal ko na ring naisulat ang kwentong ito na aking ibabahagi. Hindi ko lang matapos-tapos dahil palaging abala sa trabaho. Nagdadalawang isip din ako na magpadala kasi baka hindi nyo tanggapin. Hindi naman ako ganun kagaling magsulat ng kwento. Magulo din talaga ang pagkakakwento ko. Mabuti nga dahil noong nag-PM ako sa iyo Boss Carl, ang sabi mo, ikaw na bahala mag-ayos ng kwento basta lahat ng pangyayari ay banggitin ko, pati na ang lahat ng mga detalyeng mahalaga. Kaya heto na nga, pinagsikapan ko talagang matapos. Naganap ang kwentong ito noong panahong mga nasa 18 hanggang 19 pa lang siguro ako, o kainitan ng pagiging binata. Noong makatapos ako ng high school, ay hindi na ako nagtuloy pang mag-aral ng kolehiyo kasi gipit talaga ang pamilya namin. Ang ginawa ko ay nagsa-sideline na lang ako na maging tagalako ng tinapay. May bisikleta naman kasi ako at maraming barangay sa amin na walang bakery. Kaya naisip kong kikita ako araw-araw kung ako ang maglalako ng pandesal. Bali sa umaga ay pandesal ang inilalako ko at sa hapon naman ay iba't ibang tinapay. Hindi rin po gaanong uso ang kwentong aswang sa amin sa Pampanga. Madalas, kwentong multo, ulong pugot at mga kapre sa puno, pati mga engkanto at maligno. Yun ang madalas naming kinakatakutan. Isang madaling araw, alas 4 pa lang, ay naroon ako sa bakery na pinagkukunan ko ng pandesal. Ako na rin kasi ang maglalagay ng pandesal na ibebenta ko sa styrofoam na ice chest para hindi madaling lumamig. Noong maihanda na ang lahat ay kumain muna ako ng 3 piraso, pampainit ng sikmura. Malamig kasi noon ang simoy ng hangin sa labas. Hindi rin naman madamot ang may-ari noong panadirya. Pwede kaming kumain ng tinapay kahit 3 hanggang 5 piraso sa umaga, libre lang iyon. Habang nagpipidal ako ay nagpapatunog din ako ng putput at paminsan-minsang sumisigaw ng pandesal kayo dyan. Noong nasa bahagi ako ng daan na mga bakating lote, ang magkabilang bahagi ay hindi muna ako nag-ingay kasi sino naman ang makakarinig sa akin, wala pa namang mga kabahayan doon. Umihip ng malakas ang hangin tapos may narinig akong tunog ng chimes. Kaya nagpalingalinga ako kung saan iyon ang galing, wala namang bahay doon. Ilang saglit pa ay nakaamoy na ako ng mga bulaklak. Doon na ako kinabahan. Ang sabi kasi nila na sa bahaging iyon ay maraming nakatirang mga engkanto at maligno. Nakadalasan ay lalaki ang binibiktima. Kaya binilisan ko na ang pagpapadyak ng bisikleta. Sigurado naman akong hindi tatapon ang pandesal dahil may goma naman iyon na tali sa ibabaw ng takip. Pagkarating ko sa unahan ay hingal na hingal ako. Pero nakikita kong meron ng mga taong nakaabang sa may tindahan doon. Mga suki ko iyon na bumibili ng pandesal araw-araw. Pagkarating ko sa kanila ay agad nagsalita ang isang matanda.
Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit para kang sumabak sa karera? Wala po. Nagbadali lang talaga ako sa pagpadyak. Baka kasi wala na kayo pagkarating ko dito. Palusot ko pa sa kanila. Ano ka ba? Maaga pa masyado oh. Matapos ko nga silang mapagbentahan, ay tuloy na ako sa paglalako sa unahan. Noong makabalik ako sa bakery upang iiwan muna ang ice cheese na nalagyan na ng tinapay, ay naisipan kong magtanong sa panaderong matagal na doon kung may napapansin ba siyang kakaiba sa daan doon sa may bakanting lote. Sa pagkakaalam ko kasi ay uwian iyon at bandang 3:00 ay naglalakad na siya papasok ng panaderya at dadaanan niya ang bahaging iyon. Sabi niya naman na ilang beses na daw siyang hinabol ng aninong itim sa lugar na iyon. Kaya nga doon na lang daw siya natutulog sa panaderya at lingguhan na lang ang uwi sa kanila. Mahal din naman kasi kung magpapakyaw siya ng tricycle mula sa kanila hanggang sa panaderya. Sabi niya na wag raw akong matakot kasi madalas naman maliwanag na kapag dumadaan ako doon. Dahil sa mga naikwento niya sa akin, kaya kapag dumadaan ako doon ay naka full speed talaga ang pagpadyak para makalampas ako agad. Wala na akong pakialam sa tunog ng mga naririnig ko doon at kahit malubak pa ang daan kasi lumang kalsada iyon at maraming butas, ay wala rin akong pakialam basta paspasan ang padyak ko. Magpapahinga na lang ako pagkarating sa kabilang kanto kung saan may tindahan at marami nang nag-aabang sa akin na bibili. Ilang taon din ang lumipas ng pagtatrabaho ko sa panaderya bilang tagalako ng tinapay. Ayos naman ang kita, nakakatulong ako sa pambili ng pagkain namin. Nauuwian ko pa sila ng tinapay na mga reject madalas. Pero sa paglipas ng panahon ay narealize ko sa sarili ko na parang wala akong pag-unlad. Hanggang dito na lang ba ako, tagalako ng tinapay? Hindi rin makaipon kasi nga lahat ng kita ko ay ibinibigay ko kay inang para ibili ng pagkain namin. Lalo pa at may 2 pa akong nakababatang kapatid. Isang araw, nakatext ko ang pinsan kong nasa Mabalacat. Nagtatrabaho siya doon bilang assistant cook sa isang malaking karinderya sa may palengke. Ang sabi niya sa akin, aalis daw iyong isang dishwasher o helper nila kasi buntis daw iyon. Ayaw naman daw ng amo nila na malaki na ang tiyan at naroon pa rin nagtatrabaho ng mabigat. Baka doon pa makunan at maging kargo pa ng may-ari. Kaya binigyan daw ng 2 linggong extension para makapaghanda sa pag-uwi sa probinsya nila sa Bicol. Kaya wala nang nagawa ang kawawang helper. Uuwi na lang daw sa Bicol kasama ang boyfriend noon na isang tricycle driver na siyang nakabuntis doon sa babae. Kaya pinapapunta ako ng pinsan ko agad doon para i-apply sa may-ari. Baka kasi makakuha na ng kapalit kung hindi pa ako pupunta kaagad. Kaya naman, kinausap ko sila inang at sinabing mas malaki ang tsansa kong umunlad doon kasi kahit papaano, di hamak na mas maunlad naman ang lugar na iyon kaysa sa amin. Noong una ay nagdadalawang isip pa sila dahil kakayanin ko raw ba, hindi ko pa naman nasusubukan na mamuhay ng mag-isa. Ang sabi ko naman na hindi naman ako magiging mag-isa kasi naroon ang pinsan kong si Jude. Makikishare ako sa inuupahan niyang maliit na kwarto. To make the story short, Sir Carl, ay pinayagan nga ako nila inang at itang. Noong makarating ako sa Mabalacat, ay agad akong dinala ni Jude sa pinagtatrabahuan niya at ipinakilala ako. Agad naman akong tinanggap ng may-ari kasi helper lang naman ang magiging trabaho ko doon. Di hamak naman daw na mas makakapagbuhat ako ng mabigat kaysa doon sa babaeng helper nila
na buntis na papalitan ko. Dahil sa may 2 linggo pa naman ang hihintayin ko bago magsimula, kaya sinabi sa akin ng pinsan kong si Jude na tumambay lang muna ako at kabisaduhin ang mga kalye para hindi ako maligaw. Mamasyal na rin daw ako kasi kapag nagsimula na ako magtrabaho ay baka hindi ko na iyon magawa ang pamamasyal. Kasi isang araw lang ang day off at malamang gagamitin ko iyon para maglaba at magpahinga na rin. Kaya iyon na nga ang ginawa ko. Wala rin naman magiging problema sa pagkain kasi nakakapag-uwi naman siya ng ulam tuwing uwian. At pwede ko ring lakarin ang karinderya at aabutan niya ako sa kusina ng pang-ulam. Magsasaing na lang ako sa boarding house namin. Kinabukasan noon, tanghali na ako nagising. Nakita kong may pritong isda pa na natira. Sakto na iyon. Hindi na muna ako pupunta sa karinderya para humingi ng ulam. Pasado 3:00 ay nakaramdam na ako ng pagkabagot sa bahay. Kaya naisipan kong maglakad-lakad na lang muna at mag-ikot-ikot sa lugar. Nagdala ako ng baong tubig para hindi na ako bibili kapag nauhaw. Bandang 5:00 noon ay naupo ako sa upuang simento malapit sa isang puno upang makapagpahinga. Sa hindi kalayuan ay may nakikita akong mga kabataan na nagpa-practice ng sayaw, kaya naaliw na rin ako sa aking pagpapahinga. Naalala ko kasi ang mga karanasan ko noong high school ako. Madalas din akong sumali sa mga dance contest. Ilang saglit pa ay may narinig akong babae na biglang tumili at sumigaw ng magnanakaw, tulong. Noong mapalingon ako sa kabilang kalye ay nakita ko ang isang binatilyo na mga nasa 16 lang siguro ang edad. Bit-bit noon ang bag ng babae habang tumatakbo. Naisip kong tulungan ang babae. Kasi kahit naman manlaban iyon ay mukhang kakayanin ko naman dahil payat lang din ang binatilyo. Panay din ang lingon noon sa likuran habang tumatakbo. Kaya siguro hindi ako napansin na naroon sa may likuran ng puno. Noong malapit na iyon ay bigla akong lumabas sa pagkakatago, sabay balya sa kanya. Binangga ko talaga siya ng aking katawan pagilid. Kaya tumalsik iyon at napasubsob sa kalsada. Nabitawan niya rin ang bag noong babae. Dahil sa lakas ng puwersa ko at puwersa noong lalaking tumatakbo, kaya maging ako ay natumba rin. Pero naabot ko naman agad ang bag noong babae. Mabilis na nakatayo ang binatilyo. Tapos noong nakitang hawak ko na ang bag, ay agad nang kumaripas ng takbo. Lalo na at may tanod na rin sumisigaw doon malapit sa mga nagpa-practice ng sayaw. Noong makalapit ang babae na may-ari noong bag ay agad ko nang inabot ang bag sa kanya. "Kuya, nasaktan ka ba?" Tanong pa noon sa akin. Sabi ko naman, "Hindi, ayos lang ako." Tapos humawak ang babae sa may siko ko at may hinimas iyon ng isang beses. Doon ako napakislot dahil naramdaman ko ang sakit. "Talaga kuya, hindi ka nasaktan?" Noong tignan ko ang aking siko ay doon ko napansin na may sugat pala ako doon. Siguro nakaskas iyon sa kalsada. Hehe, medyo pala. Natatawang wika ko pa sa kanya. "Tara kuya, sama ka muna sa akin. Ibibili kita ng Band-Aid." Tatanggi pa sana ako, pero naisip ko na kapag tumanggi ako ay maghihiwalay na kami ng babae. Gusto ko pa siyang makausap at maging kaibigan sana kasi nakakabighani ang kanyang ganda. Simple lang, pero may itinatagong talim ang mga mata niya kung tumitig. Iyon bang parang misteryosa kung makatingin. Noong makabili siya ng Band-Aid ay inilabas ko na muna ang dala kong tubig para hugasan ang sugat ko, saka pinunasan ko ng bimpo para matuyo.
Sa kanya naman inilagay ang band-aid habang nakaupo kami sa may tabi ng tindahan. "Kuya, anong pangalan mo?" Tanong niya pa sa akin. Joaquin. Ikaw?" "Jamie." "Nice meeting you, Jamie." Wika ko pa sa kanya. "Tara, Joaquin, lakad-lakad muna tayo sa unahan. Daming tao dito eh." Wika niya pa noong biglang dumami ang tao na namimili doon sa tindahan. Bumili siya ng 2 banana Q at ibinigay sa akin ang isa. Habang naglalakad-lakad ay nagsimula kaming kilalanin ang isa't isa. Kahit sa saglit naming pagkakakilala ay agad niyang nabihag ang puso ko. Iyon nga siguro ang tinatawag nilang love at first sight. Tinanong niya ako tungkol sa family background ko. Noong siya naman ang tinatanong ko ay napakatipid niya sa detalye. Marami daw silang magkakapatid at lumaking mahirap. Kaya kanya-kanya silang diskarte para kumita at makatulong sa mga magulang. Noong tanungin ko naman siya kung taga saan, ay sinagot niya lang ako na taga-probinsya. Natawa naman ako at sinabi ko ring, "Ako rin, taga-probinsya. Baka naman pwedeng mas specific, no? Tsaka huwag ka mag-alala, hindi ako pupunta sa inyo para makikain. At kung pupunta man ako, ay sisiguraduhin ko magdadala ako ng sarili kong baon, no?" Natawa naman siya sa mga sinabi ko dahil ang kulit ko raw. Kaya muli kong inulit kung taga saang probinsya siya. Sabi niya naman na sa Panay daw. Muli ko namang tinanong kung saan doon. Sa pagkakaalam ko ay malaki ang Panay. Sinabi niyang Rojas. Tumango-tango na lang ako kasi wala naman akong alam tungkol sa lugar na iyon. Ilang saglit pa ay nagpaalam na siya na uuwi na raw dahil hapon na. Agad ko namang sinabi na kung okay lang na makuha ko ang number niya para makapag-usap pa rin kami kahit sa text lang. Hindi niya naman ako binigo at binigay ang numero ng kanyang cellphone. Matapos makapagpalitan ng numero, ay naglakad na siya papalayo. Sinabi ko kasing mauna na siyang umalis. Habang naglalakad nga siya papalayo, ay nakatingin ako sa kanya habang nakatalikod siya. Napaka-perpekto ng hubog ng kanyang katawan. Makinis at maputi rin. Naisip ko sa mga oras na iyon na ako na siguro ang pinakamaswerteng lalaki kung magiging kasintahan ko siya. Noong hindi na siya abot ng aking tanaw, ay nagsimula na rin akong maglakad papauwi ng boarding house ng pinsan ko. Bago makauwi, ay dumaan muna ako ng tindahan para makapagpa-load at agad na rin akong nag-text kay Jamie. Medyo malungkot ako kasi lumipas na ang ilang oras ay hindi pa rin siya nagre-reply. Inisip ko na lang na baka nakikisama lang iyon sa akin kaya nakipag-usap ng matagal dahil sa pagligtas ko sa bag niya. Pasado 8:00 na nga ako kumain dahil hinintay ko pa ang pinsan kong dumating. Magdadala kasi iyon ng pagkain pag-uwi. Noong dumating iyon ay sinabing ako na lang daw ang kumain dahil kumain na siya sa karinderya bago umalis. Kaya kumain na nga lang ako habang nakatulala na halatang malungkot. Tinapik naman ako ng pinsan kong si Jude sabay sabing, "Uy, Insan! Parang hindi ka kumakain ng masarap na pagkain na. Nakabusangot ang mukha mo at ang lungkot-lungkot mo pa. Ano bang ginawa mo maghapon?" Tanong niya pa sa akin. Namasyal." "Oh, yun naman pala eh. Bakit malungkot ka?" Kasi Insan, may nakilala akong babae. Sobrang ganda niya, parang artistahin. Ang ganda nga ng pag-uusap namin eh. Iyon bang tinatawag na parang may chemistry? Tapos kinuha ko yung numero niya. Pagkarating dito ay agad ko siyang tinext, pero hindi naman nag-reply. Tumawa naman si Jude. "Artistahin ba ka mo? Malamang nakisama lang iyon sa iyo kaya ka kinakausap. Ano ka ba?
Nagkalat ang mga ganyang babae dito. Naghahanap lang ang mga iyon ng mabibingwit na mayayaman. Kaya malamang noong mapansing wala ka namang magarang sasakyan, ay nawala na rin iyon ng gana sa iyo. Huwag mo nang isipin yun. Nagpunta ka rito para magtrabaho, hindi para maghanap ng artistahing babae na magiging girlfriend, di ba? Napatango-tango na lang ako sa mga sinabi niya. Tama din naman kasi. Matapos naming magkwentuhan, ay natulog na iyon agad. Palagi naman kasi iyong pagod sa trabaho. Malakas din kasi ang kainan na pinagtatrabahuan niya na siya ding aking papasukan sa paparating na linggo. Pasado 10:00 at nakikinig lang ako ng music sa FM station nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nabuhayan ako ng loob at mabilis na tinignan kung sino. Nakita kong si Smart 1515 ang nag-text. Akala ko si Jamie na. Mabuti pa si Smart, may pakialam sa akin, nag-text eh. Wika ko pa sa aking sarili. Ilang saglit pa ay muling tumunog ang cellphone ko. Hindi ko na tinignan. Malamang si Smart uli. Mag-aalok ng bagong ringtone o screensaver. Ganun naman talaga kapag may load ka. Makalipas pa ang ilang minuto ay nag-ring ang cellphone ko. Kaya napatingin na ako doon. Pangalan ni Jamie ang lumabas, pero miss call lang. Tapos binasa ko ang text. Hi Joaquin, sorry late ang reply ko. Nakatulog kasi ako pagkarating. Pagod kasi ako sa trabaho maghapon na nakatayo. Pasensya ka na talaga. Mabilis naman akong nag-reply. Okay lang, kumain ka muna. Tapos matulog na rin uli dahil gabi na May pasok ko pa bukas, di ba? Tapos muli siyang nag-reply. Mamaya na ako kakain. Text muna tayo. Kaya ayun na nga Sir Carl. Nag-text muna kami at inabot ng 12:00 ng madaling araw hanggang sa sinabi niyang good night na raw dahil kakain na siya tapos matutulog na rin agad dahil may pasok pa siya sa kinabukasan. Masayang nagtapos ang gabi ko at maging sa panaginip ay dala-dala ko si Jamie. Mula noon ay araw-araw na kami nagkikita pero hanggang 5:30 lang. Ayoko naman kasi na uuwi ang pinsa ko sa bahay at wala pa ako. Baka sabihin, kabago-bago ko pa lang sa kanya, abusado na ako. Agad na rin akong nagsimula sa panliligaw ko kay Jamie. Sisimulan ko ng personal, tapos pagka-uwi ay sa text ko na itutuloy. Hanggang sa naging kami na nga sa loob lang ng 1 linggo. Napasabi na lang ako sa sarili ko na mukhang ito na nga ang simula ng swerte ko sa buhay. Una ay iyong matanggap ako sa trabaho. Pangalawa ay nagka-girlfriend ako ng ubod ng ganda. Sabado noon ng hapon, noong magkita kami, ay sinabi ko sa kanya na kumain kami ng tuhog-tuhog, fishball o kikiam. Sabi niya naman na wag na raw. Bawal kasi sa kanya ang mga street foods. At kahit anong pagkaing maalat, minsan na raw kasing nasira ang tiyan niya dahil sa mga ganoong pagkain. Pero imbis na kumain raw kami ng street foods, ay sumama na lang daw ako sa bahay na tinitirhan niya. Wala daw ang roommate niya dahil umuwi ng probinsya sa Nueva Ecija. Ipagluluto niya na lang daw ako ng pagkain para sa hapunan. Natuwa naman ako sa alok niyang iyon dahil sa wakas makakapunta na ako sa tirahan niya at kami lang dalawa ang naroon. Pagkapasok ko pa lang sa bahay na tinitirhan niya ay agad sumalubong sa akin ang mabaho umalansang amoy. Napasabi na lang ako sa sarili ko, ano ba naman tong babaeng ito? Kung anong ikinaganda ay siya namang ikinadugyot sa bahay. Noong pumunta naman ako sa kusina para makiinom sana, ay napansin kong tila ba hindi nagagamit ang lahat ng mga gamit sa kusina. Naisip ko na lang
Baka sa karinderya lang din siya kumakain. Anong kailangan mo, babe? Wika niya pa sa akin. Tubig sana. Sige, doon ka na lang muna sa kwarto. Ipagdadala na lang kita ng tubig doon. Agad naman akong tumalima sa sinabi niya. Ang totoo ay nagugutom ako, pero parang iniiwas niya ang topic kapag nagbabanggit ako ng pagkain. Hindi ba raw sapat na naroon ako sa harapan niya? Sabi niya, naiidlip daw muna siya bago maghahanda ng makakain namin. Pagod daw kasi siya sa trabaho. At alam ko rin naman iyon dahil sa araw-araw naming pagte-text ay ganun talaga ang ginagawa niya pagkakarating ng bahay. Matutulog muna siya ng kalahating oras hanggang 1 oras bago magsimulang asikasuhin ang mga dapat gawin. Nagpalit siya ng maluwag na t-shirt pero hindi nagsuot ng panloob. Tapos humiga sa may papag sa kinauupuan ko. Sabayan ko na raw siyang umidlip, pero sa isip ko na mukhang hindi idlip ang kailangan ko dahil may parte ng aking katawan ang nagwawala at nangangailangan ng kalinga. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanyang mukha habang nakahiga siya ng patihaya. Hinalikan ko siya sa labi. Hindi naman din siya pumalag. Gumanti rin siya ng halik. Kaya isinunod ko ng pagalawin ang aking kamay at hinubad ang mga dapat hubarin sa kanya. Wala siyang naging pagtutol kahit kaunti at masasabing nagpaubaya talaga ng kanyang sarili na lubos ko namang ikinatuwa. Dahil sa sobrang kasabikan ay mabilis akong nakatapos. Hinalikan niya naman ako ng tuloy-tuloy at sinabing isa pa raw dahil nabitin siya. Pinagbigyan ko naman siya sa kanyang hiling para naman makaulit pa ako sa susunod. Pinagsaluhan nga namin ang isa't isa sa mahabang oras na iyon hanggang sa makatulog kaming pareho. Nagising ako noong kumulo ang tiyan ko. Nakita kong tulog na tulog pa si Jamie, kaya ang ginawa ko ay lumabas na lang muna ako ng bahay upang bumili ng pagkain namin. Kanin at binagoongang karning baboy ang nabili ko. Iyon na lang kasi ang meron sa pinakamalapit na karinderya. Noong pababalik na ako sa bahay ni Jamie ay naabutan ko siyang nasa may pinto. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Agad naman akong nagsorry sa pag-iwan sa kanya nang hindi nagpapaalam. Sinabi kong bumili lang ako ng pagkain namin, sabay angat ko noong plastik na aking dala. Bigla namang bumalik sa normal ang kanyang muka at pinapasok na ako ng bahay. Noong mailabas ko ang ulam ay sinabi niyang hindi raw iyon pwede sa kanya dahil maalat. Kainin ko na lang daw iyong binili ko at magluluto na lang siya ng para sa kanya. Saglit siyang lumabas tapos noong bumalik ay may dala ng karne. Nagtataka rin ako sa dala niyang karne kasi parang may amoy na iyon, iyong malapit ng mabulo. Nagpakulo lang siya ng tubig at inilagay doon. Walang ibang hinalo, walang asin o kahit anong pampalasa. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa amoy noong karne ng kumulo. Isang kulo lang ay inihain niya na agad sa lamesa. Bigla akong huminto sa pagkain dahil baka masok ako sa harapan niya. Mas nakakahiya naman iyon. Hinayaan ko lang siya na kumakain noong karne. Pero ang totoo, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko tungkol kay Jamie. Naguguluhan talaga ako. At doon ko na-realize na hindi ko pala talaga siya kilala. Matapos makakain ay napansin kong sunod-sunod ang text sa cellphone ko. Kaya tinignan ko iyon. Si Jude pala. Hinahanap na ako. Agad namang nagtanong si Jamie kung sino raw ang katext ko. Sabi ko naman na si Jude, hinahanap na ako. Sabi niya naman sa akin na sabihin ko raw sa pinsan ko
na bukas na ako uuwi. Samahan ko raw muna siya sa gabing iyon dahil wala naman siyang pasok sa kinabukasan. Mabilis naman akong nag-text kay Jude at sinabing sa kinabukasan na ako uuwi dahil naglalambing ang girlfriend ko na samahan siya sa gabing iyon. Tapos noong mag-reply si Jude ay okay, ingat ka, yun lang ang laman ng text. Nakaramdam naman ako ng pagkasabik kasi mukhang makakarami ako sa gabing iyon kasi doon ako papatulugin ni Jamie sa boarding house niya. Pagkatapos niyang kumain ay agad niya akong inaya sa kwarto. Hindi man lang naghugas ng pinggan. Naisip kong baka napagod siya at sa kinabukasan na lang iyon gagawin. Pagkahiga nga namin ay agad nagsimula ang sunod-sunod na digmaan sa higaan. Pakiramdam ko tuloy ay para akong nasa isang honeymoon. Walang katapusang pagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Bigay todo rin si Jamie sa aming ginagawa. Madaling araw noon nang magising ako. Nang kapain ko si Jamie ay wala siya sa tabi ko. Gusto kong bumangon upang hanapin siya. Pero nakaramdam ako ng kakaibang panghihina. Para akong galing binugbog. Pero naisip ko na maaaring ganun ang epekto ng sobra-sobrang digmaan sa higaan. Kaya muli na akong nakatulog nang hindi pa nahahanap si Jamie kung saan na nagpunta. Kinabukasan ay tinanong ko siya kung saan siya nagpunta noong madaling araw. Ang sabi niya naman na bumili raw siya ng pansahog at pampalasa sa pagkain para may maipakain siya sa akin sa kinaumagahan. Hinalikan niya naman ako sa labi at sinabing, grabe daw ako. Masyado ko raw siyang nilaspag sa loob lang ng isang gabi. Para nga raw akong mauubusan. Sabi ko naman na masyado lang akong nasabi dahil sa sobrang ganda niya. Sumagot naman iyon ng nakangiti. Huwag daw akong mag-alala dahil kahit kailan ay hindi na kami magkakahiwalay pa at pag-aari niya na ako. Medyo nahintuan ako doon sa sinabi niya. Pinoproseso ko iyon kasi parang may ibang kahulugan. Tumayo na lang muna ako at nagpaalam na iihi sa banyo sa may kusina. Noong naroon ako ay nagtaka ako dahil naalala ko na mga 4:00 lang iyon nang magising ako at wala si Jamie sa tabi ko. Tapos noong usisain ko ang kusina ay karne sa kaldero na hindi pa luto at repolyo lang naman ang nakita ko. Walang sibuyas o asin o kahit anong pansahog. Naisip kong maaaring ganoon pa rin ang pagkakaluto na gagawin niya. Halos walang pinagkaiba sa niluto niya noong nakaraang gabi. Matapos kong makapagbanyo ay nagpaalam ako na uuwi na. Naggalit naman siya bigla dahil naghanda nga raw siya ng lulutuin para sa tanghalian namin. Sabi ko naman na babawi na lang ako sa ibang araw. Linggo kasi iyon at may usapan kami ni Jude na tutulungan ko siyang maglinis at mag-rearrange ng kwarto para mapaluwag. Kahit alam kong galit si Jamie ay umalis pa rin ako ng pilit. Mas ayokong magalit sa akin si Jude dahil baka palayasin ako at hindi pa ituloy ang pagtulong sa akin sa papasukan kong trabaho. Pagkarating ko sa bahay ay gising na si Jude. Bumili naman ako ng tinapay na pang-almusal namin, tapos nagkape na kami ng sabay. Habang naglilinis ay napansin pala ni Jude ang kakaibang panghihina ko. Maging ang pagtayo ng tuwid ay nanginginig ang aking mga tuhod. Samantala nakapagkape na ako at nakakain na rin ng tinapay. Insan, natulog ka ba sa bahay ng girlfriend mo? O nagbakbakan lang kayo magdamag? Parang sobra kang nanghihina eh. Sira, natulog naman kami no? Sagot ko pa sa kanya. Pero ang totoo ay nagsisimula ng sumama ang pakiramdam ko noon. Masakit ang tiyan ko at nasusuka ako. Nakakailang balik na ako sa banyo sa kakasuka.
Naisuka ko na nga yung kinain kong tinapay sa almusal. Noong tanghalian namin ni Jude ay pinilit kong sumubo pero agad din akong tumakbo sa CR dahil tila ayaw nang tanggapin ng sikmura ako ang pagkain. Noong hawakan ako ni Jude sa noo ay sinabi niyang sobrang init ko raw kaya pinainom niya ako ng paracetamol at pinagpahinga na lang muna. Iyon na lang nga ang mga huling detalyeng naaalala ko, Sir Carl. Itong karugtong na bahagi ay base na sa kwento sa akin ng pinsan kong si Jude. Mula noong makatulog raw ako ng tanghali ay hindi na ako nagising pa hanggang sa hapon. Pilit niya raw akong ginigising para painumin uli ng gamot. Pero noong magmulat daw ako ng mga mata ay parang may namuong dugo roon at napakatapang ko na raw. Nagwawala na raw ako. Kaya dali-dali siyang lumabas at humingi ng tulong sa mga lalaking nangungupahan din sa ibang kwarto ng bahay na iyon. Pagkabalik niya nga raw sa kwarto namin ay naabutan niyang kumakalmot ako sa dingding na simento. Hindi naka-finishing iyon. Kaya nagkasugat-sugat ang mga daliri ko. Pinagtulungan nila ako at itinali sa higaan dahil baka makalabas daw ako at manakit. Agad daw niyang sinundo ang albularyong si Lakay na kakilala nila doon upang patignan ang kalagayan ko. Pagkarating raw noong matanda ay inilipat ako sa upuan at doon itinali uli. Ang sabi ng matanda, may nanghawa daw sa akin ng pagkaaswang. Hindi pa raw iyon mahirap gamutin kasi bago lang. May mga kung ano-anong likido na tinimpla ang matanda, tapos pilit daw nilang ipinainom sa akin kahit pa nga nanlalaban ako. Tapos sumuka raw ako ng sumuka. Kinabukasan, naramdaman ko na lang na ang sakit ng mga kasukasuhan ko, maging ang aking mga daliri ay mahapdi. Laking pagtataka ko nga dahil hindi ko alam kung saan ko nakuha ang mga sugat ko sa daliri. Matapos ikwento sa akin ni Jude ang lahat, ay doon ko naisip si Jamie. Ang sabi ko, wala naman akong kinain mula sa mga niluto ni Jamie. Ang sabi naman nila kay na maaaring sa laway din iyon galing. Doon ko na naisip na iyon pala ang dahilan kung bakit bigay na bigay si Jamie sa ginagawa namin. Bahagi lang pala iyon ng proseso ng kanyang panghahawa sa akin. Kaya pala, panay ang pasa niya ng malalapot na laway sa bibig ko na tinatanggap ko naman. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko muna kinilala ng mabuti at nandidiri din kasi sa bunganga ko mismo pinadaan ang panghahawa ng pagkaaswang at buong puso ko namang tinanggap at nilunok. Sabi sa akin ni Jude na iyon na daw ang napala ko dahil sugod ako ng sugod. Nakakita lang ako ng maganda. Magmula nga noon ay takot na ako na makasalamuha ng mga babae dahil baka aswang rin. Wala ka talagang mapapansing kakaiba kay Jamie na makakapagsabing isa siyang aswang. Kaya hindi malayong yung ibang mga babae na nasa paligid ay aswang din. Sa kabutihang palad, dahil noong sumapit na ang araw ng pagsisimula ko sa trabaho ay okay na ako. Nanumbalik na rin ang aking lakas. Kaya laking pasasalamat ko kay Lakay dahil sa paggamot sa akin. Tinawagan ko rin si Jamie at pinaulanan ng masasamang salita sa text, pero out of coverage area na ang numero niya. Ayoko namang balikan pa siya sa boarding house para lang sumbatan. Baka may iba pa siyang kakayahan bilang aswang na hindi ko alam at baka ikapahamak ko pa. Kaya hindi ko na rin ninais pa siyang makitang muli. Noong naging maunlad na ang lugar namin, ay naisipan kong mag-apply na lang bilang cook sa isang kainan. Sa tagal kasi ng pagiging helper ko sa karinderya, ay marami na rin akong natutunan na iba't ibang mga luto. Kaya dito na rin nga ako nagtrabaho sa lugar namin. Hanggang dito na lang ang kwentong aking maibabahagi, Sir Carl.
Masasabi kong hindi ko talaga iyon makakalimutan dahil kung hindi ako naagapan ay baka aswang na ako ngayon at napatay na rin. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko listeners dito sa iyong channel na huwag talaga basta-bastang magtitiwala at huwag magpapalinlang sa makikitang gandang panlabas dahil hindi naman natin malalaman na sa likod ng mapangakit na ganda ay nagtatago pala ang katauhan ng isang mabangis na aswang. Salamat Sir Carl at more power sa iyong channel. Gumagalang, Joaquin ng Pampanga. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.